May mga panahon kabayan, pakiramdam mo parang ikaw lang yung lumalaban. Sa career, health, love life, and finance. Ito ang 4 na aspeto ng buhay ng isang tao. Pero kabayan, hindi naman kailangan ganun eh. Paano kung pwede kang magkaroon ng gabay sa araw-araw na magbibigay ng swerte sa 4 na aspeto ng buhay? Narito ang gintong gabay mula sa Lika Merchandise. Modern ethnic ang finish niyan mga kabayan. Masuring pinag-aralan ng lahat ng tao mula sa Lika Merchandise ang bawat simbolo na inilagay sa gintong gabay. Ang mga nakapaikot na simbolo dyan ay baybayin, old alphabet ng mga Pilipino. Ang ibig sabihin niyan ay kalasag, kalakasan, kayamanan at katalinuhan. Yung mga araw sa gitna ay inspired sa buskalan tattoo na Travelers and Compass. Kaya siya pampaswerte at gabay sa 4 na aspeto ng buhay. Alam naman natin na ang kulay ginto kabayan ay nag-a-attract ng mataas na uri ng swerte sa araw-araw, mataas na uri ng swerte sa lahat ng aspeto ng buhay. Ganyan kahalaga ang bawat simbolo ng gintong gabay. Ito ay hindi simpleng palamuti lang na sinusot sa araw-araw mga kabayan. Ito ay paniniwala na nakakadagdag, nakakatulong sa araw-araw nating gawi. Ito ay mataas na uri ng sandata laban sa hamon sa araw-araw na buhay. Kung interesado ka magkaroon ng gabay kabayan, pwede mong bisitahin ng Yellow Basket dito sa baba or visit mo lang ang shop ng Lika Merchandise. Mag-ingat sa mga scammers. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Arturo. Taong 1960, probinsya ng Samar. Noong taong 1960, ang bayan ng Gandara sa probinsya ng Samar, isang payapang lugar. Malayo pa ang sibilisasyon dahil wala pang kuryente sa baryo. Kapag sumapit ang 6:00 ng gabi, ang buong paligid ay nababalot ng matinding kadiliman na tanging mga gasera at sulo lamang ang nagbibigay ng liwanag sa mga daan at bawat tahanan. Sa baryo ng Natimonan nakatira si Arturo, isang matapang na tsuper ng jeep na nasa edad 32 ng mga panong ito. Sanay na sa hirap ng biyahe mula sa Gandara patungong Katbalogan para maghatid ng mga kaban ng palay at iba pang produkto. Kilala din si Arturo bilang lalaki may prinsipyo at hindi basta-basta naniniwala sa mga sabi-sabi. Ganun pa man, may isang bahagi ng daan sa gilid ng kabundukan na iniiwasan ng lahat. Ito ay isang luma at masukal na ruta na bihirang daanan ng mga sasakyan. Ayon sa mga matatanda, ang sinumang mapapadpad doon sa oras ng hating gabi, hindi na makakabalik ng normal kung meron silang pagkakataon na makabalik pa. Isang gabi, habang nag-iinuman ng tuba sina Arturo kasama ang iba pang mga kaibigan, nagbabala ang matandang residente na si Mang Intoy. Arturo, mag-ingat ka sa biyahe mo mamaya. Huwag kang dadaan sa lumang kalsada sa kabundukan. Baka mapunta ka sa Berengan. Wika ni Mang Intoy. Tumawa lang si Arturo at uminom ng tuba. Mang Intoy, sa dami ng beses kong nabiyahe, wala pa akong nakitang syudad sa gitna ng gubat. Kung totoo ang Beringan, bakit wala pang nakukuhang litrato? Kalokohan lang ang mga kwentong yan para gawing panakot lalong-lalo na sa mga bata. Hindi yon biro, Arturo. Seryoso ang mga sinasabi ko. Ang lungsod na yon ay hindi basta-basta nakikita ng normal na mata. Sila ang pumipili kung sino ang papapasukin. Noong gabi ng Oktubre, ang kawalan ng paniniwala ni Arturo, nauwi sa isang karanasan na habang buhay niyang pagsisisihan. Bandang 10:00 ng gabi nang lisanin ni Arturo ang Katbalogan. Pagod na ito at gusto nang makauwi sa pamilya. Mag-isa lang sa loob ng jeep. Wala na din ng mga pasaherong nag-aantay sa daan. Naramdaman ni Arturo
na biglang umiba ang lamig ng hangin. May manipis na hamog na nagsisimulang bumalot sa kalsada. Habang nagmamaneho, napansin ito na parang hindi natatapos ang kurbada ng daan. Bakit parang kanina pa ako paikot-ikot dito? Dapat lagpas na ako sa tulay ng Gandara. Wika sa sarili habang pilit na inaaninag ang daanan. Biglang umubo ang makina ng dinadalang jeep. Pumalya ito ng 3 beses bago tuluyang namatay. Tumigil ang sasakyan sa gitna ng isang madilim at tahimik na bahagi ng bundok. Ngayon pa talaga nasira. Bago pa naman ang baterya nito Kakalinis ko lang din ito nung nakaraang araw Wika ni Arturo. Bumaba ito para suriin ang makina. Bitbit ang debateryang flashlight. Ngunit pagtapak sa lupa, kagad itong napatigil. Anong klaseng daan to? Parang hindi ordinaryong kalsada. Hindi na lupa o putik ang natapakan. Ang kalsada ay gawa sa isang uri ng bato na napakakinis. Kulay abo, parang nagniningning sa dilim. Itinapat ang bitbit na flashlight sa paligid at doon nakita ang isang dambuhalang arko. Ang arko ay napakataas at yari sa isang uri ng metal na hindi pa kailanman nakita. Makintab, walang bakas ng kalawang at may mga ukit na simbolo na parang mga letrang gumagalaw. Sa likod ng arko, bumulaga kay Arturo ang isang tanawin na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya ng mga panong ito. May mga gusaling napakataas, mas matayog pa sa mga gusali sa Maynila. Ang mga ito, yari sa salamin at bakal, pero may kakaibang kinang. Walang mga poste ng kuryente, pero ang buong paligid ay maliwanag. Ang ilaw ay hindi dilaw o puti. Ito ay kulay asul na parabang nanggagaling sa mismong pader ng gusali. Diyos ko, nasaan ako? Anong klaseng lugar to? Wika ni Arturo sa sarili habang nangihina ang mga tuhod. Wala ka dapat sa lugar na ito, Arturo. Isang malamig at kalmadong boses ang sumagot mula sa likuran. Mabilis na lumingon si Arturo at nakita ang isang lalaki. Nakasuot ng barong, pero ang tela ay hindi katulad ng sa mga tao. May dumadaloy na kuryente o liwanag sa bawat hibla na suot ng lalaki. Ang balat nito ay masyadong perpekto, walang kulubot, at ang mga mata ay parang hindi kumukurap. Teka, sino ka? Alam mo ba kung nasaan ako? Anong lugar to? Ngumiti ang lalaki, pero hindi umabot ang ngiti sa mga mata. Sandali lang. Huwag mo sabihin. Hindi na natapos ni Arturo ang pagsasalita nang biglang sumagot ang misteryosong lalaki. Ang lugar na ito, matagal nang nakatayo sa tabi ng inyong mundo. Palagi kaming narito, pero hindi nyo nakikita dahil hindi pa handa ang isipan nyo. Kung hindi ako nagkakamali, ito ba ang biringan? Gusto ko nang umuwi para awa mo na. Palisin mo na ako dito. Hindi mo kailangang magmakaawa. Maaari kang bumalik. Subalit may kapalit ang pagsulyap sa aming mundo. Biglang nawala ang lahat ng tunog. Nawala ang karaniwang mga huni na laging naririnig sa gubat. Nawala din ang hangin. Ang pakiramdam ni Arturo, wari hinihigop ang hininga at ang puso ay bumibilis ang pagtibok hanggang sa nawalan ito ng malay. 3 araw na ang nakalipas mula nang mawala si Arturo. Sa maliit na baryo sa gilid ng bundok ng Gandara, hindi natulog ang mga tao. Halos buong komunidad
nagtulong-tulong sa paghahanap. Ang mga kalalakihan ay naglakad sa pinakamasukal na bahagi ng gubat, bitbit ang mga alagang aso. Ang mga kababaihan naman, walang tigil sa pagdarasal ng nobena sa harap ng altar. Ay, Diyos ka. Gabayan niyo ho si Arturo kung nasaan siya. Hindi yun basta mawawala. Kilalang kilala niya ang bawat kalsada rito. Kung ganun, bakit hanggang ngayon hindi pa siya bumabalik? Sa gilid ng lumang kalsada natagpuan ang jeep ni Arturo. Nakaparada ng maayos. Tila ba sadyang itinabi ng maingat na tsoper. Wala ring bakas na anumang gulo. Walang basag ang salamin. Walang bakas ng dugo. Walang senyales na may kumuha sa kanya ng sapilitan. Parang iniwan lang dito. Hindi normal. Baka naman po naligaw lang siya sa bundok ng Celso. 3 araw. Hindi maliligaw ng ganong katagalang taong lumaki sa lugar na ito. Nang matagpuan si Arturo pagsapit ng 3 gabi, laking gulat ng lahat. Hindi na ito ang masiyahin at masiglang Arturo na kilala nila. Dinala siya ng 2 lalaki palabas ng gubat habang nanginginig ang buong katawan. Namumutla ang muka at nanlalaki ang mga mata. Arturo, ano nangyari sa'yo? Hindi siya sumasagot. Nakatingin lamang si Arturo sa kawalan. Tila may nakikita na hindi napapansin ng iba. Lumapit si Mang Celso at hinawakan ang balikat ni Arturo. Arturo, saan ka nang galing? Sino ang gumawa sa'yo nito? Unti-unting gumalaw ang labi ni Arturo. Ang lungsod. Anong lungsod? Ang lungsod na dapat hindi makita. Napatingin ang matatanda sa isa't isa. Tumahimik ang buong paligid. Pagkatapos, mahina ngunit malinaw na sinabi ni Arturo. Ang biringan. Pagsapit ng 3:00 ng madaling araw, habang balisa at hindi makatulog ang asawang si Elena, nakarinig ito. Mahinang pagkatok sa pintuang kahoy. Hindi isang uri ng katok na nakakatakot o nagmamadali. Ang bawat katok ay may sukat at para bang alam ng kumakatok na may tao sa loob at nag-aantay sa kanya. Arturo, ikaw ba yan? Wika ni Elena. Nanginginig ang mga kamay sa paghawak sa kandado. Ilang araw at gabing nag-abang sa pagbabalik ng asawa. Walang sumagot, ngunit muling tumunog ang katok. Sa wakas pagbukas ni Elena, nakatayo si Arturo doon. Ang balat ng asawa ay sobrang putla. Ang mga mata ay tila nakalubog na sa bungo. At ang buhok nito, dati kasing itim ng gabi, naging kulay abo na. Diyos ko, Arturo, ano ba nangyari sa'yo? Saan ka nang galing? Natakot kami, ang buong akala namin hindi ka nababalik pa. Wika ni Elena habang pinapapasok sa loob ang asawa. Hindi siya niyakap ni Arturo. Hindi rin ngumiti. Naupo lang ito sa pagkainan at tumingin sa kawalan. May arko, Elena. May lungsod sa likod ng arko. Anong sinasabi mo, Arturo? Magpahinga ka na, baka pagod ka lang eh. Maghahain din ako ng pagkain. Kinabukasan, parang apoy na kumalat ang balita sa buong baryo. Dinala si Arturo sa munisipyo para kausapin. Maraming tao ang nakiusyoso. Gustong marinig kung anong misteryo ang nangyari sa bundok. Arturo, sabihin mo sa amin ang katotohanan. Ano ba talaga nangyari sa'yo? May nakita ka bang kakaiba? Tumitig si Arturo sa sahig bago nagsalita. Akala ko, sandali lang akong huminto dahil namatay ang makina.
pagbaba ko para tignan. Lumitaw ang arko. Anong klaseng arko? Hindi to gawa sa kahoy at lalong hindi sa bato. Parang bakal na kumikinang pero wala itong kalawang. May mga nakasulat na simbolo pero kahit anong titig ko, hindi ko maintindihan. Anong nasa loob ng arko? Huminga ng malalim si Arturo. Wari nahihirapang alalahanin ang nakita. Parang mga gusali. Napakataas. Mas mataas pa sa pinakamalaking gusali na nakita ko. At ang mga ilaw, hindi sila namamatay. Kulay asul ang buong paligid. Nagbulungan ang mga tao na nakikinig. Walang ganong lugar sa bundok na ito, Arturo. Puro puno at talahib lang ang naroon. Meron. At may mga taong nakatira doon. Parang tao ang itsura nila. Pero kapag tinignan mo ng matagal, alam mong hindi sila katulad natin. Sa ilalim ng mga ilong nila, walang kanal. Pantay na pantay ang balat mula sa ilong hanggang sa itaas ng labi. Para kay Arturo, ilang minuto lang siyang nawala. Pero sa mundo ng mga tao, 3 araw na siyang hinahanap. Isang gabi, habang nakaupo si Elena sa gilid ng kama, nagkwento siya ng mas malalim na detalye. Pinapasok nila ako sa loob, Elena. Sinong sila? Sinaktan ka ba nila? Mga lalaking nakabarong. Pero ang tela ng suot nila ay parang may sariling ilaw sa loob. Hindi nila ako sinaktan. Sa katunayan, pinakain pa nga nila ako eh. Pinakain? Ng ano? Isang uri ng pagkain na parang kanin. Pero mas maputi at parang perlas sa kintab. Uminom ako ng tubig na hindi mo mararamdaman ng lamig sa lalamunan, pero mawawala kagad ang pagod mo. Ang sabi pa ng mga lalaki, matagal na nila tayong pinagmamasdan mula sa malayo. Bakit naman nila tayo pinagmamasdan? Dahil may mga tao daw sa ating mundo na may kakaibang dugo. Dugo na kayang makakita sa kanilang pintuan. Habang nagsasalita si Arturo, napansin ni Elena ang isang nakakapangilabot na bagay. Tuwing tinatamaan ng liwanag ng gasera ang mga mata ni Arturo, ang baling tataw nito naglalabas ng bahagyang kulay asul na kinang. Isang linggo ang lumipas at lalong naging kakaiba ang kilos si Arturo. Tuwing sasapit ang 12:00 ng gabi, lumalabas ito ng tahanan at naglalakad patungo sa lumang kalsada. Hindi siya kumikibo at parang tulog ang diwa habang naglalakad. Sinundan ito ng pinsang si Ramon. Nagtago sa likod ng malalaking puno para hindi mapansin. Naku po, saan naman kaya pupunta ang pinsang kunto tapos sa ganitong oras ba? Pagdating ni Arturo sa malaking kurbada ng daan, nanlaki ang mga mata ni Ramon. Nawala si Arturo. Parang bula na naglaho sa gitna ng dilim. Arturo! Arturo! Walang sumagot. Salip, nakakita si Ramon ng isang mahinang asul na liwanag na nagmula sa pagitan ng mga puno. Narinig ang isang tunog. Para itong mahinang ugong ng mga makina at maraming tao ang nag-uusap sa malayo. Dahil sa takot, ipinag-utos ng tenyente na bawal nang dumaan ang sinuman sa lumang kalsada kapag gabi. Naglagay ng iba't ibang uri ng panangga at proteksyon. Nagwisik ng lana sa paligid, pero walang talab ang mga ito. Isang gabi hindi na nakatiis si Elena. Hinarap nito si Arturo at hinawakan ang magkabilang balikat ng asawa.
Arturo, itigil mo na to. Sabihin mo sa akin, ano ba talagang nangyari sa'yo? Matagal na hindi kumibo si Arturo. Tumingin lang sa bintana, sa direksyon ng bundok kung saan nakatago ang misteryosong lungsod. Hindi nila dapat ako pinauwi, Elena. Anong ibig mong sabihin? Ang paglabas sa lungsod na yon ay hindi libre. May kapalit ang bawat segundo ng pananatili ko sa lugar. Kapalit ng ano? Hindi ko alam kung ano nangyayari sa'yo, Arturo. Wika ni Elena habang tumutulo ang luha. Tumingin si Arturo sa asawa sa unang pagkakataon mula nang bumalik. Ngumiti siya. Pero ang ngiting ito, hindi nagpapakita ng pagmamahal. Ito ay ngiti ng isang taong wala ng kaluluwa. Ikaw ang kapalit. Kinabukasan wala na si Elena sa loob ng bahay. Walang kahit anong bakas ng pagkawala. Wala ring narinig na sigaw ang mga kapitbahay. At sa labas ng bintana, sa mismong lupa kung saan huling nakita ang mga yapak ni Elena, may nakaukit na isang malinis at perpektong hugis ng arko. Matapos mawala ni Elena, ang takot na bumabalot sa gandara ay hindi na lamang basta kaba. Ito ay naging isang malupit na katotohanan. Ang mga usap-usapan tungkol sa Biringan ay hindi na itinuturing na kwentong bata o gawa-gawa ng mga lasing sa tuba. Totoong may mga nawawala. Hindi lang matatanda ang hinahanap ng misteryosong lungsod. Si Toto, 9 na taong gulang, tahimik na bata at mahilig maglaro ng tirador sa gilid ng palayan. Isang umaga habang masayang kumakain ng mainit na lugaw ang pamilya, biglang tumigil ang bata at tumingin sa malayo. Tay, nakita ko po sila. Napatigil sa pagkain ang ina dahil sa gudat. Ang alin? Sinong nakita mo, anak? Yung malaking arko po, Nay. Kumikinang na parang ginto pero kulay pilak. Sa likod po nun yung napakagandang lunsod na maraming asul na ilaw. Nagkatinginan ang mga magulang. Pilit na ngumiti ang ama para itago ang kaba. Baka panaginip lang, Toto. Masyado ka kasing nakikinig sa mga kwento sa labas eh. Umiling si Toto at tinitigan ng ama. Hindi po yun panaginip, Tay. Totoo po sila. Naaamoy ko din po yung paligid nila eh. Naaamoy? Anong naamoy mo, anak? Amoy ulan po. Yung amoy ng basang lupa kapag magsisimula pa lang ang bagyo. Pero wala naman pong ulan. At ang hangin ay hindi malamig. Hindi lang si Toto ang nakakita. Lumipas ang 2 araw. 2 pang bata sa baryo ang nagbahagi ng kwento ng parehong karanasan. Si Mila na 10 taong gulang at si Benji na 8. Parehong sinabi ng mga bata ang 4 na salitang nagpatigil sa tibok ng puso ng mga magulang sa baryo. Tinatawag po kami nila. Ito ang mga sinabi ng kabataan. Nang tanungin sila ng tenyente kung sino ang tumatawag, iisa pa din ang sagot. Matangkad na lalaking nakabarong at sa lugar na yon ay palaging may liwanag at hindi sila nagugutom. Natahimik ang buong baryo. Alam nila, ito mismo ang itsura ng lalaking inilarawan ni Arturo bago mawala ang asawa ni Elena. Nung gabi ng Huwebes, bandang 11:00, mabigat ang pakiramdam sa paligid. Madilim ang langit dahil walang buwan at walang bituin. Makapal ang mga ulap at tila tinatakpan nito ang kalangitan. Nakatulog na ang pamilya ni Toto sa loob ng maliit na kubo. Tahimik ang paligid, maliban sa mahinang tunog ng hangin na dumadaan sa mga puno. Ngunit pagsapit ng hating gabi, nagising ang ina nito sa isang mahinang tunog. Anong oras na? Bakit may kumakatok pa? Hindi ito sa pinto. Galing sa bintanang gawa sa kawayan.
Dahan-dahang bumangon ang ina at binuksan ng bahagya ang tabing ng tela at sumilip sa labas. Walang tao pero sa malayo, sa direksyon ng lumang kalsada sa bundok, may nakita itong mahinang asul na liwanag na parang kumukutitap sa pagitan ng mga puno. Parang kakaiba dun sa gubat ah. Ano kayang naroon? Napatingin siya sa anak. Nanlumo dahil wala na si Toto. Diyos ko, ang anak natin! Bakit wala? Toto! Kagad lumapit ang asawa. Nagulat sa sigaw nito. Ang kulambo ay maayos na nakataas. Ang kumot ay animoy sadyang itiniklop ng isang taong hindi nagmamadali. Para bang kusang bumangon si Toto, lumabas ng bahay nang walang ingay. Sa ilalim ng higaan ng bata, nakapulot ang ama nito ng isang maliit na bagay. Isang manipis at napakalambot na hibla ng tela. Parang bahagi ito ng isang barong, pero kapag tinamaan ng ilaw ng gasera, ang tela ay naglalabas ng sariling kislap. Kinabukasan, hindi na nakatiis ang mga lalaki sa baryo. Nagtipon sila bitbit ang mga itak at sundang, gasera at ilang pang mga pananggang binalot ng orasyon. Hindi na pwedeng palampasin ang bagay na to. Tao man o engkanto ang kumuha sa kanila, babawiin natin ang mga bata. Kasama nila si Arturo, na simula nang mawala si Elena ay hindi na halos nagsasalita. Habang papalapit sa kurbada ng lumang kalsada, napansin ng lahat ang biglang pagbabago ng panahon. Bakit parang lumamig yata ang paligid? Walang hangin na umiihip, pero ramdam ang ginaw sa mga balat. Walang kahit anong tunog ang narinig. Doon nakita ang isang malaking marka sa lupa, isang perpektong bilog. At sa gitna nito, may nakaukit na hugis ng arko na parang sinunog ng matinding init. Dito ako pumasok noon. Habang nagsasalita si Arturo, unti-unting nagbago ang paligid sa harap ng mga mata. Ang mga puno ay wari tumangkad ng husto. At ang manipis na hamog, naging makapal na usok na kulay asul. Mula sa usok, lumitaw ang isang dambuhalang arko. Mas malinaw, mas makintab kumpara sa anumang naikwento ni Arturo. Huwag kayong gagalaw. Pakiramdam ko may nakatingin sa atin eh. Tenyente, tama po ba yung daan natin? Ito na ang lugar na sinasabi ni Arturo eh. Sa likod ng arko, nakita nila ang lunsod. Ang mga gusali ay parang gawa sa diamante na naglalabas ng asul na liwanag. At sa gitna ng kalsadang yari sa makinis na bato, nakatayo ang tatlong bata. Si Toto, Mila at si Benji. Hindi sila umiiyak, hindi din natatakot. Nakatayo lang doon, suot ang mga damit na parang kumikinang. Nakatingin sila sa mga magulang na may kasamang kakaibang katahimikan. Hindi bihag ang mga bata. Anong sinasabi mo, Arturo? Toto anak, halika dito, umuwi na tayo. Hindi gumalaw ang mga bata. Nanatili pa din ito sa kinakatayuan. Pinili sila. Sinasabi ng mga taga rito na may mga pamilya sa atin na may dugo na kayang magbukas ng pinto. Mga batang ipinanganak sa gitna ng katahimikan. Mga batang hindi kailanman natakot sa kadiliman. Kanino ba sila kabilang? Saan pa ba? Sa Biringan. Nang banggitin ng pangalan, lalong nagliwanag ang arko. Mula sa likod nito, lumabas ang matangkad na lalaking nakabarong. Hindi ito tumatapak sa lupa. Bagyang nakalutang habang ang mga mata ay nakatingin sa lahat. Panahon na para bumalik ang mga sa amin. Isuli niyo mga bata! Hindi sila sa inyo! Tumingin ng lalaki kay Arturo. Sabi ko naman sa'yo, Arturo,
may kapalit ang paglabas mo. Ako na lang. Ako na lang ang kunin nyo. Huwag niyong idamay ang mga batang yan. Hindi sapat ang isa para sa lahat. Ang mga batang ito, hindi na sila tao sa oras na tumawid sa arko. Dahan-dahang tumalikod ang tatlong bata. Naglakad papasok sa mas maliwanag na bahagi ng lungsod. Sumunod ang ama ni Toto para habulin siya. Pero nang tumama sa marka sa lupa, parang may pader na bakal na humarang sa kanya. Tumalsik pabalik. Napasigaw sa sakit. Bakit ang mga bata pa? Wala silang kasalanan. Maawa kayo sa kanila. Umiyak na sumigaw habang nakaluhod. Dahil sila lang ang may pandinig sa aming musika. Sa isang iglap, parang pumikit lang ang kanilang mga mata at sa pagdilat, wala na ang arko. Wala na ang asul na liwanag. Ang tanging naiwan sa tuyong lupa ay tatlong maliliit na bakas ng paa na unti-unting nilamon ng alikabok hanggang sa maglaho. Ngunit si Arturo, hindi na nakita muli kinabukasan nang pasukin ng tenyente ang bahay nito para tignan siya. Wala nang tao roon. Sa dingding ng silid, may isang markang nakaukit gamit ang uling, isang hugis ng arko. Sa ilalim nito, may huling mensaheng iniwan si Arturo. Hindi to pagdukot. Ito ay pagbalik sa tunay na tahanan. Matapos ang pagkawala ng ilang residente sa Gandara, nabalot ng matinding sindak ang buong baryo. Hindi na ito usap-usapan lang sa mga inuman o kwentong tinatakot sa mga bata. Ang takot, naging totoong luhang umaagos sa pisngi ng mga ina gabi-gabi. Ang bawat pinto, may mga nakasabit na proteksyon at ang bawat bintana mahigpit ang trangka. Ngunit may mas malaking banta na paparating. Isang dambuhalang bagyo ang ibinalita na tatama sa lugar. 3 araw bago ang inaasahang pagtama ng bagyo, isang matandang babae ang dumating sa baryo. Si Aling Shoning, isang kilalang manggagamot o dalubhasa sa lumang paniniwala. Sinasabing noong dalaga pa ito, nakarinig siya ng mga tunay na saksi tungkol sa lungsod ng Biringan. Nakaupo lamang ito sa silong ng bahay ng tenyente, humihit-hit ng tabako, habang nakapaligid ang mga seryosong kalalakihan. Hindi lang basta engkanto ang kaharap nyo. Hindi rin sila mga demonyo na pwedeng itaboy ng simpleng dasal at orasyon. Wika ni Aling Shoning. Kung hindi sila engkanto o demonyo, ano ho sila? Lahi sila. Ang mga ito, mga sinaunang naninirahan sa lupang tinatayuan niya. May sariling sibilisasyon na hindi sakop ng oras natin. Bakit ngayon lang po sila nagpapakita ng madalas? Dahil may tinatawag tayong siklo. Tuwing may malakas na bagyo, tuwing nagtatagpo ang bagsak ng ulan at pagsik ng hangin sa bundok, doon lumalambot ang hangganan ng dalawang mundo. Nagbubukas ang pinto dahil sa lakas ng enerhiya ng kalikasan. Dumating ang bagyo nung gabi ng Oktubre, bandang 10:00 ng gabi. Ang hangin ay nagsimulang lumakas. Bumuo ng isang matinis na tunog na parang libo-libong boses na nagbubulungan. Pagdating ng 11:00, ang malaking puno ng nara at balete sa paligid nagsimulang bumaluktot sa tindi ng hangin. Pagsapit ng eksaktong hating gabi, isang tunog ang narinig ng lahat. Hindi tukulog, hindi rin bagsak ng puno. Para itong mahabang sigaw na nagmumula sa kailaliman ng bundok. Isang ugong na yumanig sa mga dingding ng bahay ng tenyente kung saan nagsisiksikan ang mga tao.
Nariyan na sila. Maganda kayo. Wika ni Aling Shoning habang hawak ang mga tangan. Sa gitna ng rumaragas ang ulan, 3 lalaki ang hindi nakatiis. Si Ramon na pinsan ni Arturo, ang ama ni Toto at ang tenyente. Hindi ako pwedeng maupo lang dito habang alam kong naroon ang anak ko. Kung kailangan kong pasukin ang kabundukan sa gitna ng bagyo, gagawin ko. Huwag kayong padalos-dalos. Ang daan papunta sa kanila ay hindi pareho sa daanan pabalik. May paraan ba para makuha ang mga bata? Meron. Pero hindi ito sigurado. Sabihin niyo sa amin, kahit anong paraan susubukan namin. Dalhin nyo ang gasyera, ang mga anting-anting, mga orasyon. Huwag niyong patayin ang liwanag habang naglalakad. Kung makita namin ang mga bata, makakabalik ba kami? Hindi ko alam. Kung hindi natin susubukan, mawawala sila ng tuluyan. Sasama ako sa inyo. Ako din. Para kay Toto. Pati na din sa ibang nawawala. Mag-iingat kayo. Huwag kayong titingin sa mga taong nakasuot ng puting kumikinang na damit kung hindi nila kayo kinakausap. Bit-bit ang mga patalim at sulo na pilit pinoprotektahan sa ulan. Lumabas ang 3. Halos hindi makakita sa kapal ng ulan. Ngunit pagdating sa tapat ng lumang kalsada, isang himala ang nangyari. Biglang tumigil ang ulan sa partikular na bahaging iyon. Tuyo ang lupa sa loob ng bilog na marka. Sa gitna na ng gagalit na unos sa paligid, ang bahaging iyon ng kagubatan ay napatahimik at doon lumitaw ang arko. Mas malaki, mas makinang, at ang asul na liwanag nito ay tumatalbog sa mga basang dahon ng puno. Sa likod nito, kitang-kita ang lunsod, mga gusaling yari sa materyales na tila salamin pero kasing tibay ng bakal. Walang dumi, walang kalawang, parang isang peraso ng teknolohiya na hindi kayang isipin ng tao nung mga panong iyon. Sa ilalim ng arko nakatayo ang mga lalaking nakabarong at sa gitna nila, naroon si Arturo. Ngunit hindi na ito ang Arturo na nanginginig sa takot. Tuwid na ang pagkakatayo, malinis ang kasuotan at ang mga mata ay ganap ng kulay asul. Arturo, pinsan, bumalik ka na sa mundo natin. Dahan-dahang lumapit si Arturo sa hangganan ng arko pero hindi lumabas. Hindi nyo naiintindihan, Ramon. Hindi nyo kailangan matakot. Nasaan ang anak ko? Ilabas niyo si Toto! Nasa loob sila. Huwag kang mag-alala, ligtas sila. Buhay pa ba sila? Tao pa ba sila? Sandaling tumahimik si Arturo bago sumagot. Hindi sila sasaktan. Pero kailangan nyong tanggapin. Hindi na sila babalik sa inyo. Dito na sila kabilang. Ito na ang bagong mundo ng mga bata. Anong dyan kabilang? Nandito ang pamilya nila. Dito ang bahay nila. Dito ang totoong mundo. May mga pamilya sa baryo na matagal nang may marka. Ang dugo nyo, hindi ganap na galing sa mundong tao. Ang inyong mga ninuno, may mga naiwan sa amin noong unang panahon. Ngayon ay kinukuha lang namin ang sa amin. Mula sa likod ni Arturo, lumabas ang isang malaking lalaki. May suot na kumikinang na barong. Nandito na. Panahon na. Umihip ang isang malamig na bugso ng hangin mula sa loob ng arko. Kasabay nito ang mga boses na nagpatulo sa luha ng mga lalaki. Boses ni Toto, boses ni Mila at Benji. Nakita nila ang mga bata sa likod ni Arturo. Maganda ang mga kasuotan. Maayos ang itsura at para bang hindi nakakaramdam ang mga ito ng gutom o pagod. Pero ang mga mata ay malayo ang tingin.
tila nakatitig sa isang mundo na hindi kayang makita ng ilang residente. Toto anak, halika na, bumalik ka na sa amin. Nag-aalala ang nanay mo. Tumingin si Arturo na may bahagyang lungkot. Kung tatawid kayo para sundin sila, kailangan alam nyo na wala nang babalikan. Kapag pumasok kayo dito, mawawala ang inyong marka sa mundo ng mga tao. Wala akong pakialam. Kahit saan, basta kasama ang anak ko. Walang pag-aalinlangan na humakbang ang ama ni Toto papasok sa arko. Sa pagkakataong ito, hindi siya tumalsik. Tinanggap ito ng asul na liwanag. Sumunod si Ramon, dala ng pagmamahal sa pinsan at sa mga nawawalang kaibigan. Teka sandali! Bumalik kayo dito! Pinigilan sila ng tenyente subalit huli na ang lahat. Sa isang iglap, kasabay ng pinakamalakas na kulog at bugso ng hangin ng bagyo, ang arko ay naglaho. Kasabay nito ang pagkawala ng lunsod at ng asul na liwanag. Bumalik ang hagupit ng ulan, ang putik at ang dilim. Ang bilog na marka sa lupa ay tuluyang nabura ng agos ng tubig ulan. Kinabukasan, matapos humupa ang bagyo, natuklasan ng baryo, nadagdagan ng bilang ng mga nawawala. Ang tenyente lamang ang nakabalik sa baryo, basang-basa at tulala. Simula noon, naging maingat na ito sa pagsasalita tungkol sa nakita. Naging tahimik din ito, laging nakatingin sa bundok. Tenyente, nakita niyo rin po ba yung totoong lugar? Hindi sumagot ang tenyente. Dahan-dahan itong tumingin sa bundok na nakikita mula sa malayo. Nasaan na pong ibang kasama? Naroon na sila sa loob. Huli na ang lahat. Ano pong ibig niyong sabihin? Pati sila kinuha din? Bakit hindi niyo po pinigilan? Pumasok sila sa loob eh. Sinubukan kong pigilan pero huli na. Tandaan niya, hindi nawawala ang lugar na yon. Nagtatago lamang. Babalik pa po ba sila? Hindi ko alam. Pero minsan, ang mundo nila ang pumipili kung sino ang mananatili. Dahil sa takot, maraming pamilya ang tuluyang lumikas. Ang iba ay lumipat sa pagsanghan. Ang iba ay lumuwas ng Maynila. Ang dating masiglang baryo ay naging isang tahimik na lugar na iniiwasan ng mga manlalakbay. Matapos ang malakas na bagyo, ang baryo sa gilid ng bundok ng Gandara ay tila binalot ng isang mabigat na katahimikan. Sa loob ng ilang buwan, wala nang nababalitang nawawala. Wala na rin mga magulang na nagrereklamo na ang kanilang mga anak ay nakikipag-usap sa hangin. Ngunit ang katahimikang ito ay hindi nagbigay ng kapayapaan. Sa halip lalong naging mapagmatsyag ang mga tao. Kapag sumasapit ang malalim na gabi, may mga residente pa rin na nakakakita ng asul na liwanag, kumukuti-kutitap sa pinakamasukal na bahagi ng kagubatan. Isang paalala na ang biringan ay naroon pa rin. Pagsapit ng 1965, 5 taon matapos ang malaking pagkawala, isang matandang lalaki ang humingi ng pagkakataon na makausap ang tenyente ng Gandara. Ito ay si Don Mateo. Isang respetadong lalaki, mahina na ang katawan, pero ang isipan ay nananatiling matalas. Tenyente, kailangan nating pag-usapan ang kakaibang nangyayari. Nabalitaan niyo po pala, Don Mateo? Oo, Tenyente. Pagkatapos ng pagkawala ng mga residente, laganap na ang balita sa Gandara. Maging sa Katbalogan, pinag-uusapan na ang nangyari. Totoong sinabi ni Aling Shoning noon, ang tungkol sa mga nilalang na nakatira sa kabilang mundo. Si Shoning ay kababata ko. Oo, totoo ang mga sinabi niya.
Sila ay mga tao na hindi lang nakasabay sa atin sa paglakad ng panahon. Ayon sa salaysay ni Don Mateo, ang kwento ng Biringan ay nagsimula libu-libong taon ang nakalipas. Bago pa man dumaong ang mga barko ng Kastila sa dalampasigan, may isang grupo ng mga tao na nakatira sa gitna ng gubat. Hindi nakikipagpalitan ng produkto sa mga taga-ilog at mas pinipiling mapag-isa. Ang grupong ito ay may pambihirang kaalaman, marunong gumawa ng mga estruktura na hindi kayang tibagin ng pinakamalakas na lindol o bagyo. Higit sa lahat, natutunan nilang gamitin ang liwanag at ang enerhiya ng kalikasan sa paraang hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Noong dumating ang malakas na sakuna noon, isang unos na muntik nang ubusin ang kanilang lahi sa takot na baglaho sa kasaysayan. Gumawa ang mga ito ng paraan para iligtas ang pamayanan. Hindi lumikas sa ibang isla. Lumikas sila sa pagitan ng ating mundo at ng kabilang mundo. Nung una hindi ako naniniwala sa arkong sinasabi ni Arturo. Pero nasaksihan ko talaga eh. Ang mga pumapasok sa loob ng arko, piniling tumira sa isang lugar kung saan ang oras ay hindi gumagalaw gaya ng sa atin. Doon ay walang tumatanda, walang pagkabulok, walang sakit na hindi kayang gamutin. Pero ang kabayaran nito ay malupit. Kapag pumasok ka doon at nanatili ng matagal, hindi ka na maaaring bumalik ng tuluyan sa mundo ng mga tao. Maaaring mag-iba ang tibok ng iyong puso at mamatay ka. Nagkaroon ng pagbabago sa siklo taong 1960, hindi ba? Ang mga batang nawawala ay hindi basta kinuha. May dahilan kung bakit sila napili. Alam niyo po yung eksaktong rason kung bakit sila kinuha? May mga pamilya sa ating baryo na may kakaibang reaksyon sa dilim. Ito ay dahil ang kanilang mga ninuno nagmula sa sinaunang pamayanan bago pa ito nagtago sa likod ng arko. Ang pamilya ng ama ni Toto at ang angkan ni Arturo ay may marka sa dugo. Sila ay bahagi ng Biringan na naiwan sa labas. Ito ang mga huling sinabi ni Don Mateo. Hanggang sa ngayon, may mga matatanda pa sa iba't ibang bahagi ng Samar ang naniniwala na ang Biringan ay hindi nawawala. Para sa kanila, hindi ito isang pisikal na lunsod na gawa sa bato at hindi rin ito karian ng mga multo. Ito ay isang lugar na umiiral sa pagitan ng ating mga alaala, ng lupang ating tinatapakan at sa oras na hindi na kailanman bumabalik. Ito ay isang paalala na may mga misteryong hindi sadyang ginawa para maunawaan ng tao. Ang Biringan, mananatiling isang lihim, isang lunsod na hindi makikita sa mapa, pero palaging naroon, naghihintay sa susunod na siklo, sa susunod na bagyo, sa susunod na taong may marka sa dugo, na handang bumalik sa kanilang arko, handang bumalik sa kanilang lahi.